Go! Very good! Grabe talaga niya mag-aral guys. Kasipag. Ayaw mag-absent. Kain na sila ng tatay niya. Magpakabait ka sa school ha. Huwag kayo mag-away doon ha. Mama, Biel? Ja hoor, dankjewel. Mama, Biel? Ja, dankjewel. Wil je niet meer? Eten. Oké. Dankjewel. Si ano ba Daniel, nagtaka ako. Kapuya jud English. Oy, tell them mahal. Nathan came to you. I threw out the green. Then I came back and then Nathan was saying, Mommy wants a carrot juice. Mommy wants a carrot juice. And then you were telling me, you mahal ha, you are using your son ha to tell me that you want carrot juice. And I was shocked like, huh? What are you talking about? I did not even say anything to Nathan. It was just him telling you to make me carrot juice. Me to not make carrot juice. Yeah, later na. Parang Nathan. Kailangan mag-inom ng carrot juice ni Mama? Yeah. Oh, thank you. Ay, thank you. Thank you, oh Mama. Kasweet naman ng bebe ko. Grabe, kasweet naman. Iniisip niya si Mama, guys. Magpunta ka sa school? Nagpaganda ang nanay, guys. Magsama po tayo na ihatid si Nathan. First time ko. Kaya alam nyo naman na takot pa akong maghatid-hatid dyan sa kanya. Kaya baka mag-iyak-iyak na naman ba magsama sa akin. Kaya i-try po natin today. Ihatid ka ni Mama? Mama photo. Mama photo carrot. Mama portal carrots? Gusto niya ako pa inumin ng carrot juice. Mama. Ayusin natin ang buhok mo. Mama photo you. Photo sa Mama. Okay. Mamaya, okay, mag-inom ako ng carrot juice, ha? Okay, thank you. Dito na po tayo sa school ni Nathan. What's that there, Nathan? Autos, yeah. Saan kayo autos? When I bring him away. Huh? He's a little bit more upset now than when I bring him away. Yeah, because I'm there. He was looking at you, Yeah. me going out. Pero nag-kiss na po kami no, nagbabay. Tara na guys. He said goodbye, mahal is not upset. But his face is not like that. His face was a lot more upset. Yeah. And he's looking at you instead of just playing, what he's doing when I bring him along. Yeah. Maybe next time I should go with you again. Know that he will be used to it. Yeah, we also need to try bringing him without me once. Yeah. Because at a certain point you will need to have to do that. Alam nyo ba, bad trip ako guys. 2 araw ako hindi nag-vlog. Kay ang SD card ko nasira. Nag-vlog po ako. Tapos bigla lang siya nag-error. Patapos na yung vlog. Hindi na yung vlog. Wala na. Na-delete siya lahat. Bumili po ako ng bagong SD card. Kasayang nun. Bad trip masyado. Naghirapan ko yung vlog na yun. Tapos ganun ang nangyari. Nag-error yung SD card ko. Luma na din kasi yung SD card. Sabi po ni Daniel, ganyan po daw no, pag na sobrang gamit na. Yeah guys, you really missed something. Yeah. We had a surprise trip of 2 days to the Philippines. And it was all on there, but now it's gone. Istorya. Sure. Tara na guys, kain na din muna ako. Kaya busy kami today ng tax ng kumpanya. Mag-asikaso. Hulaan nyo ang ulam ko for breakfast guys. Niluto ko ito kagabi. Ingnan nyo ha. In 3, 2, 1. Ew. Wow. Wow. Joke. Bastos. Mayo. Ginataan. Ayan ang ating carrot juice, everyone. Thank you, my love. Big carrot.
there's more juice in these than in the small ones. Yeah. Walang gulay ang ating paksiw na gata pala to siya. Paksiw na gata. Kaya wala na po akong gulay dito. Tapos meron tayong beer brand at bawi na tayo sa carrot juice, guys. Gulay na yun. Good for the liver. Kain everyone. Wait, let me taste. Tingnan nyo naman ang juice natin, guys. Punong-puno yan. Yummy. Thank you, my love. Super good, Nathan. Uy, he was asking you to make me carrot juice. Kala talaga ni Daniel, inutusan ko po si Nathan. Sarap. Gatas. Kain na muna ako. Manood ako ng Tanggol. Grabe na kaganda ng Batang Quiapo. As in. Hindi ko type ang episode ngayon. Tinapos ko kaagad. Gusto ko yung sila Marites lang. At saka si Ramon. Gusto ko yung ano nila, love story. Ngayon ang episode nila yung about sa kapatid niya na suntuk-suntukan eh. Mag-akyat muna ako, guys. Maglinis bago tayo magmarites, ha? Sa dalawang araw na hindi po ako nag-vlog, binuhos ko na lang ang galit ko sa paglilinis. Nakalinis pa tayo dito. Diba? Kaya grabe talaga ka-bad trip nun. Uy, alam niyo yung patapos na sana yung vlog. Tapos ano pa ako, grabe yung try on haul ko doon. Kaya dumating na naman ang mga order ko galing Shein. Tapos pag ilipat ko na sana siya, bigla nag-error, na-delete po lahat. Makaiyak good ako masyado. Nangyari na din po doon yan kay Maricel. Yun ang mas makaiyak kay yung ano niya, vlog niya sa Pilipinas. Yung pauwi na siya dito. Tapos grabe na ang drama ng pamilya niya ba. Grabe na ang iyakan nila kay pauwi na siya. Tapos nag-error yung ano niya, yung kanyang SD card. Pag-fold pa ako ng mga damit ni Nathan. Dami kong labhan, mga damit ko. Tsaka yung doon, mga puti, mga ano dyan, mga trapo. At ito, nalinis ko din pala dito kahapon. Kadami ko na namang i-donate ng mga damit. Yan, i-donate po natin to. Hindi pentapos. Kaya meron pa sa taas at yung dito na side, yung mga summer clothes ko po, no? At dito naman, ipaakyat ko na po yan kay Daniel. Yung mga summer clothes at kunting winter clothes dito. At yun naman, yan, itapon ko na din mga beddings. Yung beddings ni Nathan na nabili namin sa Action, pangit ba? Nangangati siya. Pangit ang kanyang, ano yan, ang tela niya, makati sa balat. Hintay-hintay lang kayo dyan, guys. Labahan ko to. Paborito. Nilalabahan po yan. Kahit paulit-ulit, nilalabahan. Magchika tayo mamaya kung ano talaga yung nangyari sa akin. Kasi marami pa rin pong nagtatanong kung ano po ba daw talaga ang nangyari, no? So, pag-usapan natin from the start kung ano talaga yung nangyari sa pagbubuntis ko po kay Lucas. Bakit ako nagkaganon? Bakit ako muntikang mamatay? Mamaya. Si Daniel, umiyak na naman po sa akin kagabi. Nagpasalamat ba na buhay pa ako. Hindi ko pa talaga naintindihan agad. Kala ko ang sinasabi niya ba, too bad. Too bad. Sabi niya pa, you're still alive. Sabi ko, ha? Too bad. Sabi niya, ha? What are you talking about? I'm saying, I'm glad. Thank you so much that you are alive. Sobra pa po sa 50-50 yung nangyari sa akin. Kamuntikan na po talaga ako, no? Kaya kita niyo ang mister ko. Takot na takot siya sa nangyari po sa akin. Kaya ang masasabi ko lang, na-miss ko na si Mamang. Alam niyo yung pag baba ko, tas umakyat ako dito, ang higaan namin, para ng ano, yung sa mga hotel. Siya ang maglinis, guys, pati kay Nathan. Hindi bitaw, yung masasabi ko lang, thank you Lord talaga sa second life. Kaya alam niyo po anong sabi ni Mamang, kabait ng Panginoon sa kanya, si JC, second life niya na din po yan. Na-vlog ko ba yun? Na si JC na, ano to yun, na-disgrasya, guys. Buti na lang naka-seatbelt po siya kasi lasing yung nagdadrive ba. Birthday pa yun mismo ni Mamang, ha. Malapit na nga mag-isang taon eh. Kaya malapit na mag-birthday si Mamang. Nasa sasakyan po sila, lasing ang nagdadrive. Alam nyo, gaano kabilis? 160 per, ano ba yan sabihin? 160 km per hour. Tapos,
Yung daan pa naman sa Pilipinas, mga daan natin dyan, yung bumpy masyado. Dito kay okay pa man. Kung magpabilis ka, kay very straight lang. Sa Pilipinas, maganyan-ganyan ka. Tapos ano ba, magliko na sana sila. Pagliko, tug. Are you doing the tax now, mahal? No. Oh, you're pooping. Oh, you're pooping, mahal? Don't tell them that you're pooping. Uyun, samang ka. Secret lang ba? Tara na guys, magchika na tayo. Baba na muna ako. Habang nagdi-jib si Daniel. Kaya yun na nga, kaming dalawa po ng kapatid ko. Second life na po namin ito. So ito po talaga ang nangyari. Magsimula talaga tayo kung saan siya nagumpisa. So, di ba naalala po ninyo ilang beses po akong na emergency dahil tumataas po ang dugo ko. So, parang isa na din yun sa symptoms, guys. 3 times emergency dahil sa high blood. Sinulat ko po talaga. Alam nyo, sinabi to sa akin ni Daniel. Alam nyo po naman, di ba, sinabi ko po sa inyo na ang dami pong pangyayari sa akin na wala po akong maalala. Yes po, lalo na yung pag-anak ko kay Lucas, hindi ko na po yun maalala. Nawala na erase po talaga sa utak ko. So, yun na nga, 3 times emergency dahil sa high blood. Tapos, 3 days later, ginising ko po si Daniel. Ang BP ko, guys, umabot ng 200 over 140. Mga alas 2 na ata yun. Hindi ako makatulog ba kay nag-cramps na po ako. Pero ang sakit niya, nandito. Pero akala ko po, labor po siya. So, ang nangyari noon, pumunta po kami sa ospital. Pagka-check po nila sa akin, kataas nga ng, yun na yung, dyan na yung time. Maalala ko yung pumunta po kami sa ospital, tapos ginising ko po si Daniel, yun, maalala ko pa. Tapos ang huling naalala ko, guys, yung nakaupo na ako. Lagyan ako 3 IV, ha. Hindi ko na po yun maalala, hindi ko maalala na sinitiskan pala ako. Basta ang pinakahuli kong maalala, yan. Yang dyan na picture. Yan po ang pinakahuli kong maalala hanggang sa pagkaanak kay Lucas. Hindi ko na po maalala at saka yung dinala pa ako sa malaking ospital na mag-1 oras po ang layo nun dito. Nasa ambulance ako, hindi ko din po maalala. Wala po talaga akong maalala na. So itong nasulat ko po dito, mga kailan ba to? Mga 1 month ago ata, sinabi ko kay Daniel ba na pwede mo ikwento sa akin yung lahat ng nangyari, yung sa simula talaga. Tapos ito na nga, sinulat ko po siya para ma-share ko din po sa inyo, no? So yun na, dumating na po ako sa ospital. Nilagyan po nila ako ng IV. Alam nyo po ba kung ilang gamot ang nilagay nila? Kada isang IV may 2 gamot pang pababa ng dugo. Gamot para sa high blood, guys. 6 na gamot ang sa na talaga ba, sa ugat ko dinaan. Kay grabe po talaga, saglit lang na magbaba ang dugo ko. Tapos magtaas na naman po siya. So 6 different drugs to lower my BP. Sabi po ni Daniel, yan, hindi ko na yan maalala, no? So dumating kami doon ng madaling araw, 7:30 AM, dinala na po ako sa ICU. So nakitaan po nila na sa liver ko nga ang tinira. Kasi nagka-eclampsia po ako plus HELLP syndrome. Ito na po yun. Ang HELLP syndrome po ay, ayan, ilalagay ko po dyan. Yan. Na ang anuhin niya po ang platelet nyo, tapos ang liver, yan talaga, i-check nyo good. Merong mga nanay din po, nag-research po ako na may mga nanay din na nag-HELLP syndrome na grabe din nila kayelo. Grabe ko ba kayelo, guys. Very rare po nang nangyari sa akin. Alam nyo ba na parang eksperimentuhan nila ako dito. Pag-usapan natin yan next week. Parang eksperimentuhan nila ako, kaya ako pa lang ang pinakaunang nangyari po ito dito sa lugar na ito. Kaya next week na natin yan pag-usapan. Unahin muna natin kung ano talaga yung nangyari sa akin. At yung time na po na yun, buhay pa po si Lucas, pero yung heartbeat niya po mababa na. So nung nasa ICU na po ako, bumaba po ang dugo ko ng 70 over 45. Doon po na wala si Lucas. Nung sobrang bumaba po ang dugo ko, doon po siya namatay. Nasa, po ako, naiyak ako, guys. Nasa ICU po ako ng 7:30 AM. Sinulat kasi din talaga to ni Daniel, guys.
Meron yan siyang notebook. No? Pagka 3 p.m., sinitiskan po nila ang liver ko. Tapos dumating ang result, it was bad news. I had a bleeding in the liver. So they sent me to the operating room to do the procedure. Alam niyo po ba saan nila dinaan para makapasok sa liver ko na maano po yung ma-stop ba ang bleeding? Dito po sa ano ko, sa singit. Meron po siyang maliit na yung parang straight line. Doon po nila nilagay. Hanggang ngayon, nandyan pa din yung parang peklat niya po. So, yung time na nasa operating room ako, kayang sinabi ata kay Daniel, parang mag-isang oras daw ang procedure. Pero alam nyo, ilang oras na inabot sa akin? 4 na oras po ako sa operating room. Tapos para nang mabuang si Daniel ba? Para natuliro na po talaga siya. Kay, syempre, hindi niya alam ang gawin niya. Naghihintay lang po siya sa labas ng operating room. Tapos may maglabas daw galing sa operating room. Sabihin ba sa kanya na busy pa sila? Busy pa. 7:30, the operation was done successfully. Tsaka po ako nilipat sa malaking ospital at sinabihan si Daniel na need ako idala doon para sa liver operation and C-section. Yun yung una po nilang desisyon. What do you want to say, Mahan? Do you know what happened? What do you call that? The spray thingy at the toilet? What do you call that? The bidet? The bidet, yeah. I was grabbing the bidet, but it was more stuck than I expected. So it slipped out of my hand, but it did just remove from the holder. So it fell. And it went to your face? With the spray up and the button down on the floor. I was wet all here and the floor all wet. Ang bidet. That's new that you're using the bidet. So yun na nga, yun po yung una nilang desisyon na dalhin na nga, kailangan ko nang idala sa malaking ospital para maoperahan po ako, no? So pagdating po namin sa malaking ospital, so sinabi ko kay Daniel na gusto ko na ito daw yung sinasabi ko kay Daniel, na hindi ko na din po maalala. Ang sinasabi ko na kung operahan po nila ako, na ligate. Na-iligate na ako diretso, guys. Yan po talaga ang pinaulit-ulit ko po daw talagang sinabi kay kay Daniel na isabay na sa operasyon. Nung dumating daw si Daniel sa ospital, grabe daw ang hingi ko ng tubig at saka ng pagkain kay gutom daw ako masyado at saka very thirsty ba. Pero every time na kahit magtubig lang, every time na mag-inom ako ng tubig, sinusuka ko po daw kaagad. So, ang ginagawa po nila, sponge lang. Sponge. Iganon lang ba sa ko para mag-wet lang po yung lips ko, no? Kasi kahit kunti lang daw ang inumin ko, isuka ko po daw kaagad. So, Daniel talked to the doctors and discussed how to proceed. So, sabi po nila nga kay Daniel na successful daw yung stable yung operation dito na ospital. So, I don't need to do the operation anymore at no need na C-section. Nung nag 1 AM na, sinabihan na po siya ng mga nurse na magpahinga ka na. Tapos kami na muna bahala sa kanya. So, yun na, pumunta na po siya sa family room kasi hindi man siya doon natutulog sa ICU, guys. Diba? Grabe ang pinagdaanan po talaga ni Daniel. As in, nakita niya kung paano ako kamuntikang mamatay ba. So, 4 AM, pinuntahan nila si Daniel kasi hinahanap ko siya. Nagising po ako ba. So, hinahanap ko siya. Sabi ko, bakit wala siya? So, nagpunta po siya sa akin. Nandoon pa rin po ako sa ICU. So, in-induce po nila ako na magbigay sa akin ng cramps. Pero, yung in-induce po nila sa akin, yung hindi ako mag-push. Yung hindi po ako mag-push na ang katawan ko lang po ang maglabas kay Lucas kasi takot sila na mag-bleed po ako ulit kapag nag-ire-ire po ako, no? At kinunan po nila ng amniotic fluid si Lucas para i-check kasi hindi kami pumayag na
nagalawin nila ang katawan po ni Lucas. Una, nagtanong sila na kung pwede pa, okay lang ba sa amin. Sabi namin, hindi pwede. Pero sige, ang amniotic fluid, eksperimentuhan nyo yan. Kaya gusto din po nga nilang malaman kung anong nangyari. Baka daw may mga DNA defects. Kaya, ni-request po nila na maging pasyente si Daniel para makunan po nila ng blood si Daniel. Kasi nga, gusto nilang i-check yung mga DNA defects kung kay Daniel po ba daw or sa akin galing. Kasi nga daw, what happened to me is very, very extreme and they never seen it this bad before. Grabe po nga daw talaga yung nangyari, guys, kay Inday Garnet. Kaya yan ang dahilan kung bakit gusto po nila akong eksperimentuhan. So during my whole stay sa ICU, 80% daw, yung parang tulog po ako tulog po daw ako ng tulog. Magpunta ang nurse, ang mga doktor, kay kausapin kami kung ano na ang mga progress. Magsabi daw ako na, sige, magsalita lang kayo dyan, magpikit lang ako ha, kay naririnig ko man kayo, okay lang, magsalita lang kayo. Ganun daw ang sinasabi ko. Pero after seconds lang daw na nagsasalita ang doktor, matulog na naman ako ba. Yun na nga, third day na sa ICU, starting afternoon, I am having extreme pain and I start thinking that Daniel was torturing me. Ito na po yun. Nung nabuang pala ako, guys, third day ko na pala yun sa ICU. Dito na nagsimula yung maalala ko. Maalala ko to lahat, guys, nung napraning ako. Marami po sa inyo ang nagsabi na yung nangyari po daw sa akin, ICU blues. Or may nagsabi din po ng mga subscribers sa mga gamot daw na ininom ko. Pero hindi. May nangyari po sa utak ko. The doctor said that I got like an infection. Pero hindi nila kinumpirma, guys. Instead of confirming, they just did what they need to do to stop that. So, to keep my BP under 150. Nagkaroon ng infection ang utak ko. Isa pa yan. Para siyang meningitis, pero hindi ako sure. Hindi po ako sure kasi hindi man nila kinumpirma. Pero nabuang po talaga ako nun. Sobra kabuang talaga na. Ito na nga, sabi dito na iniisip ko na tinutorture po ako ni Daniel kasi kakapanood po namin ng mga yung sa, kailan ba yun? Kininto ko yan sa inyo eh. Para siyang yung parang mga Squid Game, yung mga ganyan. Pero yung isa pa na napanood namin yung next time ko na ikwento po sa inyo. Iba din yan na kwento, guys, siyempre yung nabuang ako. Pero yung time na yun, hindi po yun siya sa mga gamot, hindi po yun siya dahil sa ICU blues, kundi may something po na nangyari sa utak ko yun. Diba? Very extreme nang nangyari kay Inday Garnet. Kaya, next week, kadami nating kwento, no? Kaya dami kong ikwento sa inyo, guys. Tawagin ko na si Daniel kaya kailangan na namin gawin ang tax ko. My love! Yeah. Let's do my tax now. Okay. Isa din yan sa gusto po namin itanong ba kung ano nang nangyari sa ulo ko. Parang gusto ko na din tuloy magpa-MRI sa ulo. So, next time, ang pag-usapan po natin baka sa susunod po natin na vlog, yung about sa pagkabuang ko, guys, no? Akala ko matuluyan na ako, eh. Akala ko talaga matuluyan na ako kahit ano-ano ng mga naiisip ko. Kailangan kong tulungan si Daniel sa tax. Ang gawin ko lang, kunin ko po yung salary ko ng 3 months, tapos siya na po bahala. Kaya kung hindi pa to gawin ngayong araw na to, last na talaga to, last day na, guys. Kung hindi pa namin to ginawa ngayong araw para makapagbayad na po kami ng fine. So, how's the bidet? You like the bidet? Huh? How are you? Why, what do you mean I like the bidet? That it goes to your face like that? Yeah, it was great. Very refreshing on my face, the cold water. I was telling them, Mahal, what happened to me. Yeah, I noticed. Yeah. So, isang buwan din po ako sa ospital, sa ICU. Parang more than 1 week. Tapos, nilipat po ako sa normal room.
hanggang sa nilipat po ako dito sa ospital na malapit po sa amin. So marami pong na-apektuhan sa akin, hindi lang po ang liver ko, yung heart ko po, tumaas po ang heart rate ko. Tapos, di ba yung nag-bleed po ang aking atay, yung dugo napunta doon sa may lungs ko, kaya kinailangan po na kunin po siya. Yun na yung nakakuha sila ng mga 700 ml ata guys, na puro dugo. Yun yung bleed na galing po sa aking atay. Hindi po siya yung asiti ba yan? Ascites, paano yan pagbasa? O yung moist ba na galing sa atay? Hindi po siya ganun, kundi dugo po talaga yung nakuha nila. Kaya nasabi din po talaga nila na extreme ang pangyayari. Kahit yung doktor na pumunta dito sa amin, yung house doctor namin ba, alam niyo po, pagkaupo niya talaga, ang sabi niya sa akin, I was nearly to death. Ganun talaga. You know, you were you were nearly to death. Thank you, my love. Ang dami po na talagang good for the liver dito, guys. Oh, yung carrot juice natin at nanyak man ka. Uy, yung saman, uy, let's go upstairs if you do that. Sawa ka, uy. It's me. Let's go upstairs. So, guys. I was holding your back. Bat mahal, bat. Thank you so much for watching. Back. Thank you so much for watching, guys. I hope you enjoyed Salamat. today. Bye. See you again tomorrow kung hindi absent. Hindi may bat.